meters more or less. And then bukod sa nyog, ayan, sa kapit ng property, itong plot lang kanina na part. Napakaganda mga kaparmat. Plot lang po ito, and then yung kalsada naandyan lang. Kaya pala sabi ko dito yung kanina, sinasat ang tubig dito, hindi pa polluted, kumbaga wala kang makikita na basura na plastic. And so ang makikita mo lang is mga tuyo yung kahoy, yung kahoy. Yun po yung makikita sa personal. Napakaganda po itong plot. And so good day mga kaparmla, today new property po tayo. Ayan, so ang sukat po ng property is 1.4 hectare. Tabing kalsada po ito. So ang location po nito is Tagkawayan, Quezon. Ayan, so napakaganda po ng property ito mga kaparmla kasi tabing kalsada, and then tabing ilog din po ito. So may source tayo ng tubig. Ayan, so napakaganda po nito, flat land, tabing kalsada. Ayan, so start po tayo. So dito magmumula yung property mga kaparmla sa puno ng mahugay na to. Ayan, di sa part na yan. So, babaybay siya dyan, pababa. And then, itong nakikita nyo itong mga kaparmlat. So, ito na po yung property. So, dikit po yan sa kalsada. Yung kabila po, sa ibang owner na po yan. So, dito lang tayo sa right side. Itong property na to. So, flat land po itong mga kaparmlat. Ayan, may mga bagong puno ng nyog. And then, ito takaran pa lang. So, napakaganda po nito mga kaparmlat. Kasi, flat land. Ayan, dito, pwede na tayo magbahay sa part na to. Ayan, so, pagbaba mo na sa sakyan, bahay 300 ka puno po ng nyog, more or less. Dito, ayan, napakagandang property po nito mga kaparmlat. So, nyugan. So, sa nyug po nito mga kaparmlat, estimated po natin is nasa kasi may mga bakante po siya tulad nito. Pero alam ko mga kaparmlat, nyugan po yan sa pababa dyan. Ayan, so dito mga kaparmlat, pwede na tayo magbahay kasi platted tong area na to. Ayan, so pasukin natin. Ayan, tamang-tama po ito kung naghahanap ka ng investment or retirement plan. And sa retirement plan mga kaparmlat, and kung oldies ka na, tamang-tama po ito at pwede ito sa inyo kasi pagbaba mo ng sasakyan, property mo na, at pasok na pasok po ang 4 wheels dito mga kaparmlat kahit mababa kasi cemented po yung kalsada natin. So may part po siya na off-road pero pasok po ang kotse kahit mababa. Kahit sedan, pasok po sa property mga kaparmlat. Ayan, so platted po itong area na to. Napakaganda. Itong mga kaparmlat, itong bakante na lote na to, yan, pwede natin yung taniman ng lansones, rambutan, kakao. So marami tayong pwedeng gawin sa property. So pwede tayong mag-alaga ng baka, kambing, baboy, pwede rin mga kaparmlat kasi yung property po is for farm. Ayan, kung mga 10 to 20 heads, so no need pa po natin kumuha ng permit. Ayan, so pag mga for farming na po mga kaparmlat or 100 heads na po, so need na po natin ng zoning permit. Pero pag 10 to 20 heads, so kahit po di pa tayo kumuha ng permit, okay lang po yan mga kaparmlat. Pwede tayo mag-alaga. Ayan, tamang-tama po ito. Pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. So babakuran mo lang yan paikot, pwede mo na silang alpasan. Napakaganda po nito. Ayan, pwede ka rin magtanim ng gulay, aside sa prutas. Ayan, so nyugan. Ang kagandahan nitong mga kaparmlat, ayan, may nyug ka na. So no need na natin bumuli ng nyug sa labas kasi may nyug ka na sa property mo. Ayan, so ito na yung kalsada. So mga 6 to 7 hours po ito or 7 hours drive from Manila mga kaparmlat. Ayan, so mula naman po sa town proper ng Tagkawayan, so magbabiyahe po tayo na estimated po is 40 minutes Mga 40 minutes po ito to town proper ng Tagkawayan. And then may McDonald's na rin po dyan sa Tagkawayan. Ayan, so napakaganda. Ayan, may kawayan din po mga kaparmlat. As na may nakita akong kawayan dyan, bababay natin. Ayan, so may kawayan din po ito sa loob ng property. Kaya kung gusto mong gumawa ng forest house, so no need na natin bumili ng kawayan kasi may kawayan na po sa loob ng property. So sa ngayon, pupuntahan po natin yung poles niya. Ayan, bababain natin. Ayan, ang frontage po nito mga kaparmlat is nasa 150 meters more or less. And then bukod sa nyog, ayan, sa kapit ng property, may mga tanim po siya na ilang puno ng mahogany.
So ito I think mga 5 to 10 years na po yan. So malaki na rin ano. Yan. Maganda po itong property na to. Yan. Yugan, bababain natin yung ilog. Mahaba ito So itong kabilang mga ka-farmlet, itong kabilang property, so iba na po ang may-ari niyan ano. So ito lang po yun sa atin. Ang sabi po ng kasama nating locator, yun, flatland pa rin to. Mula dun sa pinag-start ng video natin hanggang ilog po yung dikit ng property, ay yung frontage niya. So ngayon ko lang po mararating. I think mga 200 meters po pala ito. Sorry. Mga 200 meters po yung frontage niya sa kalsada. Kaya napakaganda po ano. So yun mga ka-farmlet, ito, platted tong area na to. Pwede natin babain yan. Ito pala yung nyug niya. Kaya pala sabi ng locator ko, possible mga 300 kapuno ito ng nyug. So ako lang po yung nag-estimate ng 200 kanina. Ayan. So napakaganda po ano. Yan, nyugan. Halos nakaram po ito mga ka-farmlet. Ang good thing sa kanya mga ka-farmlet. Ayan, so dasik po yung mamunga at malalaki po yung bunga niya ano. At mataba po ang puno ng nyug dito. Hindi payat ano. So dasik po yung mamunga. Ayan, flat lang po itong baba na to. Ayan, napakaganda. So pwede tayo mag-alaga ng hayop dyan. And then ito po yung ilog na sinasabi nila. So estimate ko po sa frontage ito mga ka-farmlet is nasa 200 meters more or less. Ayan, so mamaya bababayin natin yan. Puntahan lang natin yung creek or ilog sa property. Ayan. So bali ito po yung ilog niya. Ito yung creek. Babain natin. So dito mga ka-farmlet, no worries naman po kahit may ilog, hindi naman po ito binabaha kasi aside sa running water, medyo mataas po yung tayo ng property kasi kung mapapansin nyo, medyo nagpababa tayo kanina. Ayan. So sapa, may creek ano. Ganda. Yan mga ka-farmlet, pwede nating i-develop yung 9-10 fish pan or pwede tayo doon mag-fish pan kasi may source naman po ng tubig ano. Ayan, kung mahilig kayo mag-alaga ng isda, pwede tayong mag-fish pan. Pwede nating alagaan ng hito or tilapia. Ayan, so may bamboo, may puno po ng kawayan dito, kaya hindi din natin bumili ano. Kung sakaling gusto niyo magtayo ng kubo, rest house, hindi din natin bumili. Ito ng sapa dito, ang linaw ng tubig. Yan nating kabila. So ayun mga ka-farmlet, ang kagandahan dito, bihira ka makakita ng basura na plastic or diaper kasi ang tubig po dito is malinis, galing bukal ano. Hindi naman po galing bukal, I mean galing siyang bundok. Kaya ang tubig ng umagos dito malinis. Kaya kung mapapansin nyo, wala ka halos makikita na basura na plastic. Ang makikita mo lang pong basura is yung mga tuyo-tuyong kahoy at dahon. Ayan, so malinis po ang tubig dito. Pwede paliguan. Ayan, kahit maligo po kayo dyan, malinis po yan. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Ayan, so buong papasokin natin ng property. Ayan. So ganda, halos dasik po ito ng nyug mga ka-farmlet. Ayan, dito ay dadaan. Ayan, kasama ulit natin si Beslan. So siya yung partner natin ngayon. Si BCC Sir Jeff. Ayan. So ganda mga ka-farmlet. Halos puno po pala ito ng nyug. Ayan, halos wala din mapaglagyan dito sa baba ano. Yan. So ito po yung sinasabi kong flatland kanina na part. Yan. Napakaganda mga ka-farmlet. Flatland po ito. And then yung kalsada na andyan lang. Yan. Kaya pala sabi ng locator ko kanina is nasa 300 kapuno po ito ng nyug mahigit. So ako lang nag-estimate doon kasi may nakita akong part na medyo bakante ano. Pero maliit lang po yung part na bakante na walang tanim. Yan. So ito halos puno po ito ng tanim na nyug. Yan. So yun mga ka-farmlet, para walang sayang sa property or bakante na lote tulad dito yung mga pagitan ng nyug, pwede natin yung taniman ng santol, lansones, rambutan. So idea po yun ano, para maging productive yung property. So napakaganda po ng property pag puno ng tanim. Ayan. At the same time, wala po tayong masayang na part ng lupa, pwede natin taniman. Ayan, napakaganda po nito mga ka-farmlet. So yung ganda niya mga ka-farmlet, hindi ko sinasabi para i-hype kayo. Kasi yun po talaga, kung ano yung makikita nyo sa video, yun po yung makikita nyo sa personal.
Yan, napakaganda po nito. Flat na flat po ito mga ka-farmlat. So mga 90% flat land po ito. Ayan, then ito po yung sapa niya. Yan. So yun, medyo malalim. Ito po mga ka-farmlat, sinasabi ko na pwede nyo i-develop to na fish pan. Intensive fish pan. So ito pong creek, bali yan po yung boundary. So yun, may nakikita akong isda. Ayun. So meron siyang isda. Ay, napakaganda, running water po ito. Ayan. So yun dito, ang kagandahan dito mga ka-farmlat, ang tubig dito hindi pa polluted, kumbaga wala kang makikita na basura na plastic. Ayan. So ang makikita mo lang is mga tuyo-tuyo yung dahon at tuyo-tuyo yung kahoy. Ayan. Napakalinis po ng tubig dito mga ka-farmlat. Pwede mo yung paliguan. Ayan, napaka ganda po nito, ano. So tamang-tama po ito kung all this ka na or retirement plan ang hanap mo. So, tamang-tama po ito kasi pagbaba mo ng sasakyan mo, property na, ano. So no need mo na maglakad ng malayo or kumuha ng right of way. Kasi pagbaba mo ng sasakyan, property na. And then, ayan, napaka dami po nitong puno ng nyog. Ayan. So, mga 300 ka puno po ito ng nyog, more or less. Napaka ganda. Flatland. Ayan, so tamang-tama po ito. Kung mahilig ka magtanim. Ayan, pwede mo itong taniman, itong mga boundaries nito ng fruit bearing trees. Yung nabanggit ko kanina. So, pwede mo yung taniman ng kakao, lansones, rambutan. Ayan. Marami po tayong pwedeng gawin. Santol, pwede rin. Yun, running water po. Kinig na kinig dito yung agos ng tubig. Ayan. So, yun yung kawayan mga ka-farmlat. Kaya kung gusto mo maggawa ng rest house, kubo. So, no need nating bumili ng kawayan kasi may kawayan na sa loob ng property, ano. So, hindi mo nabibilhin. Ayan, pantay na pantay po ito. So, mga 90%. Flatland po yung property mga ka-farmlat. Ayan, napaka ganda po. Ito mga ka-farmlat sa 2024. So ito po yung isa sa pinakamaganda kong property ngayon, or ito na po yung pinakamagandang property ko ngayon 2024 na new vlog natin ngayon January. Ayan. Ito na po yung pinakamagandang hawak ko ngayon. So platted po itong area na to, and then tabing kalsada. Ito yung mga ka-farmlat. Ito po yung pasok sa hanap natin kasi yung cut niya is 1.4 hectare. Kalimitan po sa akin may mga naghahanap na 1 hectare. So wala akong mai-repair kasi nga bihira po yung nagbebenta ng 1 hectare na farmlat, ano. So kalimitan po ngayon is 3 to 5 hanggang 10 hectare, ano, yung kalimitan na binebenta. So ito po ay 1 hectare lang, tamang-tama po sa mga naghahanap ng 1 hectare farmlat, ano, na retirement plant nila. Ayan. So ganda. Punta tayo sa may tabi ng kalsada. So ito na po yung Barangay Road mga ka-farmlat. Cemented po yan. Ayan. Para saan? Para saan yun? Oo, na-video ako na yung ilog kanina, yung sapa. So, ayun mga ka-farmlat, ito yung property. And then, abot dito na lang po ang video natin. Ayan. Kung nagustuhan nyo po or interested po kayo sa property or meron po kayong concern about sa documents, so pwede nyo po kayo message sa Viber, WhatsApp. Ayan, so ilalagay ko po sa comment section. I-message nyo lang po ako at sasagot po ako sa mga tanong nyo. Ano. Ayan, so abot dito na lang po ang video natin. And God bless po mga ka-farmlat.